Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, alam na natin ang kasunod niyan, di ba? Pero paano natin lilingunin yung pinanggalingan at yung nakaraan kung nasira, napalitan o tuluyan ng nawala ang mga ito? Pues, kung gusto mo magbalik tanaw sa kasaysayan at mag-time travel, ika nga, may swak na lugar sa iyo na halos 3 oras mo lang ito imomotor galing sa Metro Manila. Yan ay ang sikat na resort at heritage destination sa Bataan, ang Las Casas Filipinas de Acuzar. Ako po si Jay Taruk. At ako naman si Jolly Alarcon. Kami ang boses ng Pinagkakais. Sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride, ride. We gonna ride with Jay. Ride, ride. Come on, let's ride today. Ride, ride. We gonna ride PH. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by... Mahigit 1 dekada ng bukas sa publiko ang Las Casas Filipinas de Acuzar. Isa itong beach resort, convention center at heritage destination in one na bahagi ng 400-hectare na lupain ng art at antique collector na si Jose Acuzar. Pero kung yung iba, mga painting o iba't ibang obra ang koleksyon, si Mr. Acuzar, mga lumang bahay at infrastruktura ang kinokolekta. At kala mo talaga bumalik ka sa sinaunang panahon kapag nandito ka. Siguro, huling punta ko dito at least more than 5 years na dito sa Las Casas. And every time na dadalaw ka dito, para kang nata-time warp, para kang dinadala sa ibang panahon. Kaya ang feeling mo ngayon tuloy, parang imahinasyon mo, naglalaro kung anong itsura ng lumang Manila, lumang Pilipinas, anong itsura ng mga lumang tao, paano sila namuhay. Sa laki at dami ng mga lumang bahay dito, mapapaisip ka talaga kung ano ang tunay na konsepto sa likod nito. Ba't itong Las Casas sa Pilipinas? Ano bang konsepto nito? Paano ito nagsimula? Paano nagsimula? So, itong Las Casas Filipinas de Acuzar po, kung bibisitahin nyo ng araw, hindi pa po ganito yung inyong makikita. Dati po kasi farm lamang ito. So, wala pong bahay dito noon, yung daan, hindi cobblestones. Nagsimula lamang pong magkolekta ng bahay dito noong taong 2000. At ito po yung nabuksan para sa atin, di kan launa na lamang, taong 2010. So, si Ginoong Jerry Acuzar ay nagkolekta po ng mga sinaunang bahay natin, inilipat dito at ngayon po, pinapreserve dito at kasalukuyang inaalagaan. Kapag pumunta ka ngayon sa Las Casas, hindi mo halos mabibilang yung mga lumang bahay at gusali. Pero gaya ng lahat ng bagay, iilang bahay lang ang meron dito dati. Noong 2010, nung nagbukas po kami sa publiko, nasa 24 houses lamang meron dito. Pero ngayon po, makalipas yung 21 taon ng kanyang pagkukolekta, ngayon po, nung nirecount namin, umabot na po lahat sa 63 gusali ang ngayon ay nakatayo dito sa Las Casas. At madadagdagan pa po. Una kaming dinala ni Dexter sa isa sa pinakaluma at pinakaimportanteng gusali na narito, ang Casa Quiapo
na siyang unang fine arts building ng Universidad ng Pilipinas. 1867 pa nang itayo ang orihinal na gusali sa Quiapo sa Maynila. At ngayon, matapos ilipat dito at i-restore, isa na ito sa main attractions ng Las Casas. Silipin natin ang loob ng Bellas Artes. Bellas Artes or Casa Quiapo. Tuloy po tayo. Okay. So ngayon po ay isa ng art space ang bahay na ito. May makikita po tayong mga exhibit na ginawa ng iba't ibang artists. Meron pong international artists at syempre mga local artists din po natin. Sari-saring art pieces nga ang makikita sa loob ng Casa Quiapo. May contemporary at modern art. At meron din naman na indigenous art at mga eskultura na gawa mismo ng mga in-house artists ng Las Casas. Ito po yung mapa ng Bataan. Old map. Makikita po dito yung iba't ibang town proper po namin. Pero hindi nyo po makikita dito yung mga barangay kung saan kami nakatira. Ang mga barangay po na makikita rito ay yung barangay kung saan po nakatira yung mga kapatid po nating Aita. Kapag unang beses mo narinig na inililipat ng buo dito sa Las Casas, yung mga bahay, parang ang hirap isipin kung paano nangyayari yun. Pero ayon kay Dexter, may proseso silang sinusunod depende sa kondisyon ng bahay o gusali na ililipat dito para maging bahagi ng koleksyon. Kumpleto rin sila sa local workers at artists na nagbabalik sa dating ganda ng mga infrastruktura. Dito po kasi sa Las Casas, para po mailipat yung bahay dito, from the original location, dinidismantle po muna nila yung bahay. Then piece by piece, planks by planks, ililipat po yung parte ng bahay dito at bubuin ulit. Kaya lang during dismantling, ang nagiging problema, sir, yung mga bato, they usually get broken. Okay. So, para tumagal, Yung iba po na nakuha nilang buo, gagamitin pa rin po dito. Tapos yung mga adobe stones na nasira na, ire-reproduce na lang po dito. Mula sa Casa Quiapo, naglakad naman kami papunta sa isa sa mga lumang bahay dito sa Las Casas. So may bahay po tayong susunod na bibisitahin. Pero siya nga po pala, ang Las Casas po ay nanalo po sa Patimpalak. Ang kanya pong napanalunan ay Best Historic Hotels in Asia and Pacific given by Historic World Hotels. So napanalunan po namin siya last week lang. wow! Congratulations! Ito po yung susunod na bahay na bibisitahin natin. Ito po yung aming Casa Bizantina or Casa Binondo 3 na galing po sa Peñarrubia Street, corner Madrid, San Nicolas, Binondo, Manila. Tinayo po ang bahay taong 1890 at ang dati pong may-ari ay si Don Lorenzo del Rosario na isa pong kilalang kontraktor noon sa Binondo, Manila. Yung mga ganitong klase ng bahay, alam mong may sinasabi sa lipunan. Opo. Oo. Anong araw Napakalaki. naman po, kapag ang bahay mo gawa sa bato o bahay na bato, pagpapakita po agad ng estado mo sa buhay na mayaman ka. Talagang nakakamangha makita yung loob ng lumang bahay. Ayon kay Dexter, hanggat maaari, sinusubukan nilang i-preserve ang mga orihinal na gamit ng mga bahay. Pero kung may parting sira na o hindi na kayang mailipat, ipinapagawa nila sa kanilang mga in-house artist yung mga bahaging yun at pinagmumukhang luma. Ang tawag po sa parte ng bahay na to, bulada. Bulada? Ito po yung pasilyo para sa mga aliping sagigilid nung araw. Noon pong araw, may dalawa tayong uri ng aliping. Aliping na mamahay at aliping sagigilid. Ang aliping na mamahay, sila po yung malayang nakakapasok sa loob ng bahay, nakakapagsilbi ng harapan sa mga amo nila. Okay. Ang mga aliping sagigilid, hindi po sila allowed pumasok sa loob ng bahay, lalong-lalo na kung naandun yung kanilang mga amo, dito lamang po sila sa mga bulada, pwedeng mag-stay. Sa Kaya gilid. tawag, aliping sagigilid. Okay. Sa gilid ng bahay, sa bulada na parte ng bahay. Mas mababang alipin pa yung sa gilid eh. Opo, parang, parang yung aliping na mamahay, parang bang mayordomo sa panahon natin ngayon. Napakalaking gastos ang maglipat ng bahay mula sa iba't ibang parte ng bansa papunta dito sa Bataan. Pero malaking gastos din ang pag-maintain nito. Umaabot nga raw sa 1 milyong piso ang maintenance cost ng isang bahay pa lang kada taon. At para matugunan yung gastos na yun, marami sa mga bahay ang bukas sa publiko bilang hotel rooms. Sa susunod na segment, may papasukin pa tayong 2 pang gusali sa Las Casas, manonood ng isang palabas
At syempre, pwede bang hindi ako mag-ride dito?